Agad na sumalubong ang masamang balita sa mga taga-suporta ng pambato ng sangkatauhan sa pagsisimula ng bagong kabanata. Tinamaan siya ng bagong divine technique ng Sword God na tinatawag na Eight Clouds. Hindi lamang simpleng sugat ang natamo niya, malaking bahagi ng katawan ng Sword Demon ang nawala, dahilan upang magulat ang lahat. Ito ang ating tatalakayin ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 91.2. Sa pag-uumpisa ng kabanata, isang maliit na telebisyon ang makikita kung saan mapapanood ang bakbakan ng Sword God at Sword Demon. Hindi maipinta ang mukha ni Locke sa kanyang napapanood, at gulat na gulat siya nang muntik ng tamaan si Soji ng mapaminsalang atake ni Susanoo. Napatanong siya kung anong klaseng teknik ba ang kanyang nakita, at kahit saan niya tignan, walang pagkakataon upang makaatake sa Sword God. Tinanong ni Locke si Jack kung sakaling siya ang lumalaban, makakaisip ba siya ng counter-attack sa mapaminsalang divine technique ni Susanoo. Tamang inom lang ng tea si Jack, at sa kanyang palagay, tingin niya ay kaya niyang ma-counter ang Amano Magaeshi. Dito na niya ibinigay ang kanyang obserbasyon, ayon sa kanya, kung lalayo si Susanoo, nangangalap o nag-iipon ito ng enerhiya at magpapakawala ng isang malakas na atake na kayang wasakin ang isang lungsod. Kung may magtatangkang lumapit, tutugon si Susanoo ng isang mabilis na atake na walang anumang paghahanda. Natahimik si Locke sa kanyang narinig, ngunit binigyan diin ni Jack na maaaring may posibilidad na masisira ang core ng Amano Magaeshi. Hindi maunawaan ng Valkyrie ang paliwanag ni Jack kaya humiling ito ng mas detalyadong eksplanasyon. Ngayon ay ilalahad na ni Jack na gamit ang kaliwang kamay ni Susanoo, tuwing iaasinte niya ang kanyang kamay sa kanyang kalaban, nakikita ni Jack ang malalim na emosyon ng kumpiyansa at paniniwala. Marahil, sa tingin ni Jack, ang kaliwang kamay ni Susanoo ang susi, sapagkat iyon ang mahalagang elemento upang matamaan ang kanyang target. Naibulalas pa nito na kinakailangan ng Sword God na gamitin ang kanyang kaliwang kamay upang makontrol ang napakalakas na kapangyarihan. Mga Koops, ayon kay Jack, kung siya ang lalaban kay Susanoo, susubukan niyang sirain ang core ng divine technique ng Sword God, walang iba kundi ang kanyang kaliwang kamay. Alam niyang hindi magiging madali iyon, kaya gagamitin niya ang kahit anumang paraan upang masigurado ang tagumpay. Isang matinding pahayag mula sa Artist of Death, napakaangas. Magbabalik ang eksena sa dalawang magkatunggali sa arena. Para sa Sword Demon, na-trigger siya sa sinabi ng Sword God na matatapos daw umano ang laban sa susunod niyang atake. Kay Susanoo naman, sa totoo lang, nais niya talaga na magtagal ang laban magpakailanman. Saglit na nagkatitigin ang dalawa at kita sa mga mukha nila ang pawis, magbibigay hudyat sa ating mga nakasubaybay sa laban na sa mga susunod na atake nila ay ang tatamaan, paniguradong may mapuputol na parte ng katawan. Sa sumunod na panel, umatake na ang Sword Demon at muli nakalikha na naman ito ng sangkaterbang mirage ng kanyang sarili habang papalusob. Sa VIP area, si Ares ay napaisip kung anong klaseng bilis ang ipinapakita ng pambato ng sangkatauhan. Kahit si Hermes ay napatanong na rin, sinusubukan ba ni Soji na gamitin ang kanyang bilis upang ilipat ang aim ng kaliwang kamay ng kanyang katunggali upang lumikha ng isang opening. Ang kanilang ama na si Zeus ay nasambit rin, kung iyon nga ang pinaplano ni Soji, isa iyong walang ingat na diskarte sa kadahilanang habang naghahanap ito ng opening ay binibigyan niya ng panahon si Susanoo para mag-ipon ng kapangyarihan. Walang paraan para ma-deflect niya ang susunod na Amano Magaeshi, kaya kung magkamali ito, tapos na siya panigurado. Hindi nga nagtagal, napasok na sa target lock si Soji. Agad niya itong napansin, ngunit nakapagpakawala na ang Sword God ng Amano Magaeshi. Sa hindi malamang dahilan, ginamit ng pambato ng humanity ang kanyang lakas sa lower body para sa mabilis na paghinto at pagbuwelo. Sa sumunod na panel, makikita natin itong ligtas na nakaiwas sa mapaminsalang divine technique ng Sword God. Nakita ito ng mga nanunood sa laban, ngunit para kay Kojira, ang ginawa ng kanyang kasama ay hindi maganda at nasa alanganin na ito ngayon. Heto na nga ang sinasabi ni Kojira, naka-target lock na si Soji sa ere, at handa na si Susanoo para sundan ng isa pang mapaminsalang atake ang kanyang katunggali na kasalukuyang nasa mid-air. Ipinagsigawan na ng Sword God na tapos na ang laban, habang pabagsak si Soji, sasalubungin niya ang isang bersyon ng Amano Magaeshi na tinatawag na Mugen. Kita ang saya sa mga nagsisigawang mga Diyos, habang sa humanity naman ay bakas ang takot sa kanilang mga mukha dahil nasa masamang sitwasyon ngayon ang kanilang pambato. Subalit para sa Sword Demon, haharapin niya ng walang takot ang Mugen ng Sword God, kita sa mukha niya ang ngiti na harapin ang kamatayan ng walang takot.
Sa sumunod na eksena, umatake si Soji nang walang pag-aalinlangan, na siyang nagpataas lalo ng tensyon sa lahat ng mga nanunood, kabilang na ang mag-aamang Greek gods, Shinsengumi Squad, Jack, Locke, pati na rin sina Gol at Brunhilde. Gulat at pagtataka ang mababaka sa mukha ng Sword God dahil binato ni Soji ang kanyang katana sa kaliwang paa ni Susanoo, na sumire ng kanyang atake na Mugen. Isang hindi inaasahang galaw mula sa napakaangas na mandirigma ng sangkatauhan, kitang-kita na dahil sa mabilis na pag-iisip ni Soji, muli niyang naiwasan ang kamatayan at lumapag sa harap ni Susanoo na may posturang naka-superhero landing, sabay hawak agad sa kanyang katana na nakatarak sa paa ng Sword God. Isang matinding pag-ipon ng puwersa ang mapapansin sa kamay nito at sa sumunod na kaganapan ay biglang naputol na ang mga daliri ni Susanoo sa kaliwang paa, na siyang nagpawala ng balanse nito sa katawan. Ayon sa ating narrator, ang walang kalaban-lab ang pagtalon sa mid-air ay isang patibong mula sa Sword Demon. Sa mismong sandaling iyon, hinamon ni Okita ang Sword God sa isang maganda ngunit mapanganib na laban sa kalagitnaan ng ere. Ang ataking iyon ay dapat sana'y hihigitin pa ang kapangyarihan ng Sword God. Ngunit may ilalabas pa ang Sword God mga Kops, mapapansin na para bang ang napinsala niyang paa ang ginamit niyang pang-asinta sa papalapit niyang katunggali, na siyang gumulat kay Soji. Ang pakakawala ni Susanoo na atake ay nakadesenyo para i-counter ang atake ng kalaban sa kahit anong direksyon. Sa isang epic na eksena, isa na namang sabayang atake ang masasaksihan natin. Ang ilalabas na bagong atake ni Susanoo ay isa pang bersyon ng Amano Maga-Eshi na tinatawag na 8 Clouds. Para sa mga walang ideya kung saan nagmula ang pangalan ng bagong teknik ng Sword God, ito ay pinangalanan ni Susanoo mula sa 8 patong ng ulap na pumailan lang sa kalangitan at umabot hanggang sa langit. Nakakakilabot ang ataking ito mga Kops. Sa pagbabalik natin sa laban, isang napakalakas na impact ang maririnig sa kapaligiran at makikitang tumilapon na paitaas ang pambato ng sangkatauhan. Mukhang nawalan na siya ng malay, at hindi lang iyon ang masamang balita, wala na rin ang kaliwang braso ng Sword Demon. Isang masamang balita para sa mga nakasuporta sa mandirigma ng humanity, sa huling panel ng manga, inaanunsyo na ng Sword God na ang victory ay sa kanya. Dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Sa bakbakan ng Sword Demon at Sword God, napansin ni Jack na upang matalo si Susanoo, kinakailangang masira ni Soji ang pinaka-core ng Sword God, ang kanyang kaliwang kamay, na siyang ginagamit niya sa pag-asinta sa kanyang mga katunggali. Ayon kay Jack, kung siya ang lalaban kay Susanoo, gagawin niya ang lahat upang maputol lamang ang kaliwang kamay nito. Subalit, sa sitwasyong ito, marahil ganito rin ang iniisip ng Sword Demon, ngunit hindi ito madaling gawin sapagkat napakahirap dikitan ni Susanoo. Kaya't gumawa si Soji ng matinding patibong, nagpanggap siyang walang depensa sa ere upang maakit ang Sword God na atakihin siya. Dahil sa ginawang ito ni Soji, napaniwala niya ang lahat, kabilang na si Kojiro Sasaki at syempre, si Susanoo, na kumagat naman sa patibong. Sa pagkakataong iyon, nakitaan na ni Soji ng butas ang matinding depensa ni Susanoo, at sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan niya ang paa nito. Dahil sa ginawa ni Soji, bahagyang nalihis paitaas ang mapaminsalang Mugen at hindi tumama sa kanya. Nang tuluyang putulin ni Soji ang mga daliri ni Susanoo, lumutang ang katotohanan, kailangan ni Susanoo ng matibay na pundasyon at balanseng katawan upang makapagbitaw ng mala-impaktong Amano Maga-Eshi. Ngunit sa pagkakataong ito, upang magawa ng Sword God ang kanyang matinding divine technique, kinailangan niyang gamitin ang kanyang kaliwang kamay upang pansamantalang ipalit sa kanyang napinsalang paa. Dahil dito, muling nakapagpakawala ng ubod ng lakas na atake si Susanoo na tinatawag na 8 Clouds. Ang sword attack na ito ang pumutol sa kaliwang braso ng Sword Demon at sa epikong eksenang iyon, mukhang nawala ng malay ang Sword Demon matapos saluhin ang maladilubyong atake ng Sword God. Pero bago siya mawala ng malay, maaring napansin na ni Soji ang malaking epekto ng kanyang ginawa, na siyang aabangan natin sa susunod na kabanata. Ngunit ang malaking tanong na bumagabag sa lahat ng sumusubaybay ay kung paano palalaban ang mandirigma ng sangkatauhan kung isa na lamang ang natitirang braso nito. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Benji Salice, Rafi Belmonte, Ja Thompson, Best Hyper Fishing Squad, mabuhay kayong lahat at kay Jason Barbosa pati na rin sa iyong pinakamamahal na asawa. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!